Ako po, 100% nagtitiwala sa iyo. So sana yung tiwala na binibigay ko po sa iyo, wag mo naman sayangin. Ikaw ba ngayon ang acting mayor, Mayor? Hindi po. Hindi. Ako So po we will probably request that. Kami po ay nasuspend, Mr. Chair, Okay, sige. ng 3 months. So who's the acting mayor? si yung pong first councilor. Nandito ba siya? Andyan po, si RJ Timbang. Can we, acting mayor, humihingi ng dokumento si Congressman Busita. Narinig niya naman yata, no, kung ano yung hinihingi niya. So can you please submit the documents to the committee? Salamat po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, itinanong ko po itong mga issue na to sapagkat hindi ko namang kilala si Alice Guo at nung nasa active PNP naman ako. Ibig ko po sabihin, naniniwala po ako na may mga bagay-bagay, na may mga sinasabi niya na may katotohanan. And in fairness to her, Mr. Chair, with the support of evidence or evidences, gusto po nating ma-establish na hindi lahat ng sinasabi, maaaring nagsisinungaling siya for whatever purpose, pero naniniwala pa rin po tayo at nakikita ko sa kanya, hindi siya masamang tao o whatever. Ano po? So, to continue, Mr. Chair, kay Miss Alice Go, base po sa mga sagot at patunay ni Vice Mayor, pinatututuhanan po niya na kayo ay lumaki sa farm. Base doon sa age, doon sa year, at sinasabing permit. Bago po kayo kumandidato, Miss Alice Go, o bago kayo nanungkulan, kayo po ba ay naging malapit sa mga residente ng Bambantarlac? Your Honor, that time po is pandemic. So, okay naman po. Okay naman. In other words, maganda ang relasyon nyo sa community. Tama po ba? But particularly po doon sa barangay ko po. Thank you, Mr. Chair. Miss Alice Go, sa pagkakaalam mo, bakit ka nanalong kandidato? Nung ikaw ay kumandidato bilang mayor, diretsahan kong tanong sa'yo. Malaki ba ang nagastos mo o hindi? Your Honor, I think blessed na rin po from God. In fact, 2 weeks before election, di na po ako gumalaw. So, masasabi mo na malinis ang pagkapanalo mo bilang mayor, tama po ba? Yes po, Your Honor. Sa pagkakaalam mo rin po ba, minahal ka ng mga residente ng Bambantarlac? Yes po, feel ko po yun. At sa pagkakaalam mo rin po ba, kahit na ngayong iniimbestigahan ka sa Kongreso at sa Senado, mahal ka pa rin ng mga residente ng Bambantarlac? Tingin ko po, opo. Ibig mo bang sabihin, Miss Alice Go, na patuloy silang nagtitiwala sa'yo? Tingin ko po, Your Honor. Kung naniniwala ka na mahal ka at nagtitiwala pa rin sa'yo ang mga residente ng Bambantarlac, nais mo bang manatili na sila ay may respeto, may tiwala at pagmamahal sa iyo? Opo, Your Honor. Naniniwala ka ba, Miss Alice Go, na sa opinion ko lang, mapapanatili mo ang respeto, tiwala at pagmamahal sa iyo ng mga residente ng Tarlac kung magiging matapat ka sa pagsagot sa investigasyon na ginagawa ng Kongreso? Opo, Your Honor. Ibig mo man sabihin, may mga tatanong ako sa iyo, follow-up questions, na willing kang sagutin on behalf of your constituents from Bambantarlac. Tama po ba? Opo, Your Honor. Basta yung hindi lang po ako sasagot na may incriminate my own self po. Yes, I understand, Miss Alice Go. Matagal na po kayong engaged sa business, tama po? Opo. At nanungkulan kayo bilang mayor, tama po? Opo. Dahil matagal na po kayo sa business at nanungkulan bilang mayor, kayo po ba, maliban sa Chief of Police ng Bambantarlac, may nakaharap ba kayo na PNP
officers? Yes or no? Yes po. Yes. Kung i-imagine po ninyo, you as mayor, hindi naman lalapit sa iyo yung patrolman or sergeant. Tama po ba? Your Honor, meron din po, patrolman. Yes, pero yung assign sa Bamban, tama po. Opo. Yes. Pero yung police personnel or officers from other units, kung maalala nyo po, may mga nakaharap na kayo, tama po. Your Honor, pag may nagka-courtesy call po sa office po. Courtesy call for what purpose? Nagpapakilala po, bilang ako po yung mayor, nagpapakilala din po sila na sila po yung kasama po natin sa serbisyo. Ano po yun? Siyempre, yung chief of police, naturalmente, magko-courtesy call sa'yo. Aside from chief of police, sino po ang PNP official na natatandaan mo na nag-courtesy call na po sa inyo bilang mayor? Matandaan ko po, nakapag-visit na po sa office po, PD po. Provincial Director. Sino po ang Provincial Director na tinutukoy mo? Yung ngayon po na PD, I forget the name po. Okay. Sa pagkakaalam mo po, ilang Provincial Director na nag-courtesy call po sa inyo? Hindi ko na po, wala pa ako masyado maalala po eh. Okay, kung hindi po ninyo maalala po ba ninyo more or less ilan ang senior officers ng PNP na nag-courtesy call na sa inyo? Hindi po, Your Honor. Bata pa po kayo, Miss Alice Go. Hindi ko po sinasabi na sagutin po ninyo ng eksakto. Ang tinatanong ko po, Mr. Chair, kung iisipin mo po, Miss Alice Go, mga more or less ilang PNP senior officers na ang nakaharap mo? Your Honor, isipin ko po pero hindi ko po masyado maisip po eh. Nakapag-courtesy call po sa office po si PD. Yun po. Isipin ko rin po ulit, Your Honor. May nakaharap na po ba kayong general? Yes or no? General, yes po. Mga ilan na po? Hindi ko po maalala ilan po. Miss Alice Go, gusto ko lang ipaalala sa iyo, ako po 100% nagtitiwala sa iyo. So sana yung tiwala na binibigay ko po sa iyo, wag mo naman sayangin. At ako po ay nagtatanong sa iyo, at inaasahan po ng taong bayan, partikular ng Bamban Tarlac residents, your constituents, na ikaw po ay magsasabi ng totoo. Wala naman po kayo sa korte. Ano po? Balikan ko lamang po, sa pagkakaalam po ninyo, ilang PNP generals na ang nakaharap ninyo? Your Honor, as of the moment, wala po ako masyado maalala, pero may naisip lang po ako ngayon na nakapag-courtesy call din po sa office ko po ang isang general po na RD po. RD. Opo. Siyempre, RD yan, kahit pa paano, maaalala mo kung sino siya. Opo, at official naman po yung trip na pagpunta po niya doon sa office po namin. Yes po. Pwede po bang banggitin nyo sino yung general, yung RD na nag-courtesy call na sa inyo? Your Honor, Mr. Chair, okay lang po, mag-consult lang po ako sa lawyer. Sige po. Mr. Chair, Your Honor, okay lang po ba sulat ko po sa paper, padala ko po sa inyo para walang pong ibang issue po na mai-involve po? Sige po. Opo. I-submit po natin sa Honorable Committee. Pakisulat po. Opo. Yes. To continue, Mr. Chair. Nabanggit po tama po ba yung nadinig ko o yung napabalita na sinasabi mo na mayroon po kayong death threat? Tama po? Yes po. Yes. At ako po'y naniniwala na sa kalagayan mo,
ay totoo ang iyong sinasabi, Miss Alice Go. Sa kalagayan po ba ninyo ngayon at kayo ay nakadetain sa PNP Custodial Center, ano po ba ang pakiramdam ninyo? Safe kayo? O may gusto pa kayong hilingin na baka mapagbibigyan ng committee? Sa ngayon po, dahil po nakadetain po, mahirap po talaga nakadetained. Gusto ko na lang din po matapos po lahat at para makapagpiyansa po. Ang tanong ko po, Miss Alice Go, inamin po ninyo na kayo ay may death threat. Opo. Ang tanong ko po, feeling safe po ba kayo sa PNP Custodial Center? Opo. Okay, very good. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat po, Miss Alice Go. Salamat po. Thank you, Congressman Pakisubmit na lang po.